Amen. Kompleto na po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat at magandang araw sa Panginoon. At tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan. 1 Samuel chapter 8 verse 10 to 22. 1 Samuel chapter 8 verse 10 to 22. Okay po, sabay-sabay po natin basahin. Nagbabala si Samuel. Kaya't iniulat ni Samuel ang lahat ng mga salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. Sinabi niya, ito ang magiging mga palakad ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga bayo na tatakbo sa unahan ng kanyang mga karwahe. Siya ay hinirang para sa kanya ng mga pinuno ng libo-libo at mga pinuno ng tangli-limampu. At ang iba ay upang mag-araro ng kanyang lupa at gumapas ng kanyang ani, at upang gumawa ng kanyang mga kagamitang pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe. Kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at mga magtitinapay. Kukunin niya ang pinakamainam ninyong mga bukid, mga ubasan at mga taniman ng olibo upang ibigay ang mga iyon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong butil at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at mga lingkod. Kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at aliping babae, ang inyong pinakamabuting kabataan at ang inyong mga asno, at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kanyang mga alipin. Sa araw na iyon, kayo'y daraing dahil sa inyong hari na inyong ipinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tumanging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digmaan. Nang marinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan, kanyang inulit ang mga iyon sa pandinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang kanilang tinig at bigyan mo sila ng hari. Sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, umuwi ang bawat sa inyo sa kanya-kanyang lunsod. Amen. Nalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong umagang ito na pinagkaloob mo sa amin at kalakasan, Panginoon, na kami ngayon ay narito at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na binasa namin, Panginoon, na turuan mo kami, O Diyos, na huwag piliin, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na natuon sa aming sariling kasiyahan, Panginoon. Kundi, turuan mo kami, Panginoon, na laging ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Bigyan mo pa kami, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, pagpapangbaba, Panginoon, na sa iyong salita ay kami, Panginoon, ay madisiplina at tanggapin, Panginoon, ang iyong mga payo, O Diyos. Gawin mo po kami, Panginoon, na sa araw na ito, na manatili, Panginoon, at lalong
magkaroon, Panginoon, ng bukas na pangunhawa, Panginoon, sa mga bagay na iyong sasabihin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na iyong binigay na kami, Panginoon, ay mahina, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Pero ikaw, Diyos, ang nagsisilbing kalakasan at biyaya sa iyong awa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo at kadakilaan, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At dumako din po tayo at buksan ang ating mga Biblia sa Bagong Tipan, sa Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Amen. Amen. Okay. Okay. Kung nahanap na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Magtulungan sa isa't isa. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway. Galatians. Yeah, Galatians. Chapter 1. Sorry. Mali. Sino yung Galatians dito? Ayan, amen. Sorry po, pasensya na po. Galatians chapter 1, verse 6 to 10. Okay. Kaisa-isang ebanghelyo. Amen. Ako'y namamanga na napakibilis ninyong iniwan na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain, gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pag-asang ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod para sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumungo sa mga awit na mga himno. Praise. Manatili po tayo sa ating pagtayo. At ngayon ay awit tayo. So ang unang kanta po is paghahayag, no? Pagtawag sa atin to behold, no? Mamangha sa kamangamanghang mga misteryo na ngayon ay naging hayag na sa atin. So as we sing, let us sing, Come Behold the Wondrous Mystery.
Sige po, so this time, awitin po natin yung bagong kanta. Ang title po nito is Christ is Mine Forevermore. So let's all together declare this with one heart. Sige po. Gone
Love praise. Sige po. Sa ating pagpapatuloy, pasalamatan natin ang Panginoon sa pamagitan po ng pagbibigay ng ating mga handog. So, meron pong box sa likod. So, ayon po sa pagpapala at kagalakang pinagkaloob ng Diyos sa atin, tayo po ay magbigay ng buong kagalakan at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, sa online, meron din po tayong GCash account. So, you can send also online whenever your heart pleases and desire to give at as a thanksgiving to our living God. So tayo po ay magpasalamat sa kanyang pagpapala sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin, Diyos na siyang nagbigay ng lahat. Unang-una, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang biyaya na kailanman na hindi namin makakamtan. Pero ito po ay pinagkaloob mo dahil ikaw ay pag-ibig. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng awa at habag at pag-ibig. Ngunit pinaalala mo sa amin at itinuro mo sa amin na hindi mo isinawalang bahala ang iyong katuwiran. Bagkus, ikaw ay naging tao. Ang iyong tanging anak na si Jesus ay naparito upang isatisfy at gawin ang lahat ng hinihingi ng iyong hostisya, ng iyong katuwiran. Salamat dahil iyon ay ginawa niya on behalf of us. And with that, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Even, Lord, with provision na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa amin po mga inihandog at ibinigay ngayon, patuloy mo itong gamitin sa pagbibigay tulong sa iyong mga anak para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us continue with the Word of God. Let us open our Bible in the book of Acts, mga gawa, chapter 13, and we will be reading from verse 13 hanggang verse 26. So mga gawa, chapter 13, verse 13 hanggang 26. So mga gawa, chapter 13, verses 13 to 26. So habang binubuksan niyo po ang inyong mga Biblia, kung matatandaan niyo po, last Sunday, ang iglesia po ay ginagabayan ng banal na Espiritu upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? At ang kalooban po ng Diyos ay ang ihayag ang magandang balita hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So lagi niyo pong tandaan sa pag-aaral natin ng mga gawa or Book of Acts, ang lahat ng ito ay pailalim lamang po sa Acts chapter 1 verse 8. So lahat po na nangyari sa bawat chapters na atin pong binabasa at pinag-aaralan, ang ugat po nun ay ang utos ng Panginoon sa kanyang iglesia in chapter 1 verse 8. Sabi niya doon, at kayo ay bibigyan ng banal na espiritu at kayo magkakaroon ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko. Unang-una sa Jerusalem at sa buong bayan ng Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And so, in chapter 13, nakita din natin na ang kalaban po ay patuloy na sumasalungat sa lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya po binigyan tayo ng warning last Sunday na maging maingat at laging handa. At kaya nararapat ang laging pagiging handa ng bawat mananampalataya. So ang tanong po ba, naging handa po ba tayo lagi sa nakaraang linggo? Tinitingnan po ba natin lagi yung mga pagkakataon na pwedeng gawin or gamitin ng kalaban bilang bagay na makapagpahinto sa atin or humadlang sa atin? Unang-una sa pag-aaral ng kanyang salita, pananalangin at even pagsunod sa bawat turo na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang salita. So yun yung tanong, mga kapatid. Gaya po ng paalala natin sa bawat salita na ibinibigay sa atin na may kabalikat po talagang lagi na pagsunod. Hindi po maaari na wala pong obedience, wala pong tugon. Now, ang pagiging handa, ang ibig sabihin nun ay hindi pagtotolerate sa kasalanan. Bagkos ang pagsasanay
sa palaging pagpili sa kung ano po ang kalooban ng Diyos? Ito yun po ulit ang tanong, lagi ba nating pinipili ang kalooban ng Diyos? At ang pagiging handa ay laging pananatili sa salita at pananalangin. So, kumusta po yung ating mga pag-aaral? Mahalaga po na sinusunod natin yung inuutos sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na ito na nabigyan po ng highlight last Sunday. Why? Kasi ngayon ay titingnan natin na ang isang bagay at gawain na dapat natin sundin ayon sa kalooban ng Diyos ay ang ihayag ang magandang balita. Ibig sabihin, gaya nga po ng sabi kanina sa prayer meeting natin, meron po tayong iisang goal, and that is to proclaim the good news. No? Ang paghahayag ng magandang balita. At ngayon ay matututo tayo paano ihayag ang magandang balita. Kaya po na-amaze talaga ako kasi last week, pinakita sa atin na kailangan natin saliksikin anong kalooban ng Diyos. At pinakita sa atin na ang isa sa kalooban niya ay tayo ay maghayag ng kanyang magandang balita. Kaya sinabi sa atin na dapat tayo maging laging handa. At sa paghahanda na yun, kasama noon, dahil nga ang kalooban niya ay tayo ay maghayag ng kanyang magandang balita, ang tanong, paano natin yun ihahayag? And so what amazing thing is, ngayong linggong ito, ay ipapakita sa atin kung paano natin ihahayag ang magandang balita. Ano yung mga bagay na sasabihin natin, ano yung mga bagay na nararapat na masabi natin sa ating paghahayag ng magandang balita. So ganun po ka-amazing ang salita ng Panginoon. So let us stand as we are going to read the Word of God. Tayo po tayo. Basahin natin ang mga Gawa chapter 13 from verse 13 up to 26. Altogether, let us read the Word of our living God. At umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia. Ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Ngunit nagakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia. At ng araw ng Sabat, sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang salitang magpapalakas ng loob ng mga tao, ay sabihin ninyo. Kaya tumindig si Pablo at sa pagsenyas ng kanyang kamay ay nagsabi, mga lalaking Israelita, at kayong may takot sa Diyos, makinig kayo. Hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga ninuno at ginawang dakila ang bayan nang sila'y nakipamayan sa Ehipto. At sa pamagitan ng nakataas na bisig ay kanyang inilabas sila roon. Sa halos 40 taon ay kanyang pinagtiyagaan sila sa ilang. Nang mawasak na niya ang 7 bansa sa lupain ng Canaan, ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain bilang pamana. Sa loob ng halos 450 taon, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay kanyang binigyan sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. Pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saulo, na anak ni Kish, na isang lalaki sa lipi ni Benjamin, na naghari sa loob ng 40 taon. Nang siya alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako. Bago pa siya dumating ay nangaral si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel. At samantalang tinatapos ni Juan ang kanyang gawain ay sinabi niya, sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya, ngunit may dumarating na kasunod ko. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng kanyang mga paa. Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at
ang mga sa inyo'y may takot sa Diyos. Sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. Pagpalain po ang salita ng Diyos, kayo po'y maaaring umupo na. Now, sa atin pong panahon, marami pong iba't ibang version ng gospel or ng ebanghelyo ang naihahayag po sa ating panahon. Bibigyan ko po kayo ng limang example ng gospel na lumalaganap sa ating panahon or kahit noon pa man. Unang-una po, ang pinakakilala sa lahat ay ang tinatawag po na prosperity gospel. So ito pong prosperity gospel, ang mensahe po nito ay nagsasabing ang pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng garantiya ng kalusugan, kayamanan at tagumpay sa material na aspeto na ginagawang paraan ang ebanghelyo para sa makalupang pakinabang. So yun po yung prosperity gospel. Sinasabi nila, kapag nanampalataya ka kay Jesus, ikaw ay yayaman. Ikaw ay mapopromote sa iyong trabaho, ikaw ay magkakaroon ng magandang bahay, at ikaw ay aasenso sa buhay na ito. So marami po yung ganyan. No? And pangalawa, tinatawag na moralistic gospel. Ano naman tong moralistic gospel? Ang ebanghelyong ito ay nakatuon po sa pagiging mabuting tao at pagpapabuti ng moral na ugali bilang daan patungo sa kaligtasan. So yung moralistic gospel daw ay kapag mabait ka, ligtas ka. So yun po yung moralistic gospel. Meron naman tinatawag na free will gospel. Ano yung free will gospel? Ang mensaheng ito ay binibigyang diin po ang desisyon ng tao na kumbaga nakasalalay sa tao ang kaligtasan at hindi sa Diyos. Ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin. No? Yun po yung free will gospel. Pangapat, ito po yung pinakasikat ngayon, yung easy believism. Easy believism gospel. Ang ebanghelyong ito ay minamaliit po yung repentance o yung pagsisisi. At minamaliit din ito yung pagpapasakop sa pagkapanginoon po ni Kristo. Bakit? Tinuturo nila na simpleng desisyon mo lang. Kapag ikaw ay nagsabi, ikaw ay nagpray ng ABC, acceptance, ano yan? Admission pala ng kasalanan mo, at believing and confession. So, minsan naman CBA, no? Binabaliktad lang yan. So, dati ganun din po yung aming pag-share ng gospel. No? Kapag ikaw ay nakapag-pray at ikaw ay tumanggap kay Jesus, ikaw ay ligtas na. Yan po yung easy believism. Kahit walang pagbabago sa buhay mo, kahit walang mga nakikitang bunga ng banal na espiritu, ay ligtas ka. At yung isa naman, yung huli naman is yung kabaliktaran ng easy believism, yung legalistic gospel. Ano yung legalistic gospel? Ito ang mensahe na iginigiit na ang kaligtasan ay nakasalalay sa mahigpit na pagsunod sa mga patakaran o tradisyon na ginagawang ang Kristyanismo ay parang relihiyong nakabatay sa mga gawa. So yun po yung legalistic gospel. Now tayo po bilang mga Reformed Baptist na pinangahawakan po natin yung Reformed theology na nakaugat po sa mga doktrina ng biyaya at soberanya ng Diyos, ay maingat po natin na iniiwasan at sinasaway ang iba't ibang uri ng presentasyon po ng ebanghelyo na binabaluktot o binabawasan ang tunay na mensahe ng Biblia. So ganun po tayo bilang mga Reformed, no? And we praise God na meron po na ganun po ang ating mga ginagawa dahil yun po ay pagsunod lamang sa salita po ng Diyos. Hindi natin inahayaan na merong iba or merong distorted na gospel na inihahayag. Kaya maingat nating inaaral yung ebanghelyo. Maingat natin na inaaral ang salita ng Diyos. At tayo ay matatag na naninindigan sa tunay na ebanghelyo at ito ay ang kaligtasan sa pamagitan lamang ng biyaya, sa pamagitan lamang ng pananampalataya, kay Kristo lamang, para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang at ayon lamang sa itinakda ng kasulatan. So yun po yung 5 solas na tinatawag. So we believe
At alam natin na ang tinuturo ng salita ng Diyos na ang kaligtasan is by grace alone, biyaya lamang, through faith alone, sa pamagitan ng pananampalataya lamang, in Christ alone, sa pamagitan ni Kristo lamang, for the glory of God alone, para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang, according to the Scriptures alone. At yun na makikita lamang natin sa kasulatan, sa banal na kasulatan. Ang anuman pong presentasyon ng Ebanghelyo na lumilihis sa sentral na katotohanan ito ay dapat po sawayin. Sapagkat ito'y lumalapastangan sa Diyos at nagliligaw sa mga tao. Ang tapat na paghahayag ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng pagtukoy ng kasalanan ng tao, kabanalan ng Diyos, pagtubos ni Kristo, at ang panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. So yun po yung mga core na mga aspeto ng Ebanghelyo na dapat po nating inihahayag. Ngayon po, yung parte po ng salaysay na binasa nyo natin ngayon ay magtuturo sa atin ng tamang paghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Now, bakit po natin to kailangan malaman? Gaya nga po last week, no, sinabi sa atin, nabasa natin at naaral natin sa salita ng Diyos na ang kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia ay tayo ay maghayag ng kanyang ebanghelyo. And so ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano at ano ang mensahe ng kanyang ebanghelyo. Tandaan niyo po, ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yun po ang nagligtas sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon. Kayo ay ligtas dahil sa magandang balita. Kaya nararapat lang na maunawaan natin ng lubos, hindi lang upang tayo ay maging aral, bagkus para tayo ay mangaral ng tama at ang magandang balita ay ating inihahayag. Kaya alam niyo po ba yung inaaral natin sa ating book study, yung Glorious Gospel? Sino po dito yung nag-aral nun? Alam niyo po, malaking tulong po iyon para sa bawat isa sa atin na maunawaan natin yung ebanghelyo. Kayo po ay pinagpala. Alam niyo po bakit? Meron na po kayong ganong mga materials. Madali na lang para sa inyo na malaman ang katotohanan. No? You are blessed actually. Tinatranslate pa para sa inyo. Ang gagawin nyo na lang, babasahin nyo na lang. Sumasakit na yung mata at ulo ng mga nagumagawa nun, yung nagtatranslate nun. Alauna na natulog para lang ayusin at ibigay sa inyo. Kayo, babasahin nyo na lang po. Babasahin nyo na lang. So mamaya pag-usapan po natin yan. Pero alam nyo, ang laking tulong nun. Ako po personally, no, nung inaaral ko yun, ito pala. Ganito pala. Kaya ako'y lugod na masaya. And I'm praising God na may mga tao na naggumawa nun. At malaki ang tulong nun sa akin. Kaya ako naman, ganun yung kagustuhan ko na ma-share yun sa inyo kasi sa akin nakatulong yun. At alam ko makakatulong din yun sa bawat isa na magbabasa doon. No? But anyway, lagi niyong tandaan, ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kung kaya't, gaya ng sabi ni Pablo, at yung binasa natin kanina in our New Testament reading in Galatians 1, anong sabi doon? Subalit kami, o isang anghel mula sa langit, pati po anghel, no? Na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba
sa aming ipinapangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Naririnig niyo po ba yung bigat nun? Kung merong ibang gospel na ipinapangaral ang tao or kahit anghel mula sa langit, siya ay sumpain. And in verse 10, gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Kung kaya't ang maingat po na pag-aaral at pangangaral ng ebanghelyo ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Do not make light of it, mga kapatid. So ngayon, sa salita ng Panginoon, titingnan natin yung mga aspeto ng mga bagay na dapat nating malaman sa paghahayag ng Ebanghelyo. And sa unang verse, in verse 13, ito po yung isa sa mga bagay na dapat natin i-consider, the cost of being a witness to the gospel. Ano ba yung mga costs? Ano ba yung mga bagay na dapat kakaharapin natin bilang mga saksi ng Ebanghelyo ng Diyos? Verse 13, at umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia, ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Now, hindi po tukoy ang dahilan sa pag-iwan sa kanila ni Mark or ni John. Meron pong maraming dahilan, meron pong maraming speculation yung mga theologians, at dalawa po yung kinuha ko sa doon. Yung una daw, it's possible na iniwan sila ni Mark dahil maaring hindi niya nagustuhan ng pagbabago ng liderato. No? Isa po yan sa normal na nangyayari. Di ba? Sa mga organizations. Kapag bago yung leader, bago yung manager, tapos hindi gusto nung mga nasa baba, isa sa mga normal na ginagawa ng mga subordinates ay magrebelde or hindi sumunod sa manager nila. No? Isa daw yun sa dahilan. Bakit po? Unang-una kasi, ang leader po talaga nung mission na ginawa nila, ang una nun ay si Bernabe or si Barnabas. So si Barnabas po ang unang leader nun. Si Paul or si Pablo ay subordinate lang siya. No? Pero, at si Barnabas ay uncle ni Mark. Okay? Uncle ni Mark si Barnabas. So, yun yung pag-change or pag-shift kapag binasa niyo po si Pablo na lagi ang nagsasalita. Si Pablo na ang nasusunod. So, nag-change na po, niloob ng Panginoon na si Pablo na ang gamitin bilang leader ng mission na yon. Yun daw ang isa sa possible na dahilan. Pero hindi tayo sigurado. Pero posible lang. Pero, kung yun ang isa sa dahilan, ito ay paalala sa atin na maging maingat. Maging maingat po tayo na huwag hamakin ang mga nilalagay ng mga tao upang mamuno sa atin. Ako, lagi ko po talagang iniiwasan na magsalita patungkol dito. Pero kung ganun po, I am disobeying God. So, kung ako po ang inilagay ng Panginoon dito sa His community, mga kapatid, makinig kayo sa salita ng Panginoon. Huwag niyo pong hahamakin ang niligay na tao na mamuno po sa inyo. Bagaman siya ay bata sa inyo, bagaman siya ay anak ninyo, huwag niyo pong hahamakin yun kung siya ang nilagay ng Diyos bilang mamuno. Bagkos ano pong utos sa atin? Hebrews 13:17, sumunod kayo at magpasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot sa Diyos. So mga kapatid, kung meron man po kayong sama ng loob sa akin, no? Submit before God, hindi po sa akin. Under shepherd lang po ako. Alam niyo po, under shepherd, ibig sabihin, meron po talagang shepherd. So kung kayo po ay hinahamak niyo po ako, hindi po ako hinahamak ninyo, ang Diyos, ang shepherd po talaga. Ang hindi pagpapasakop sa inyong pastor or sa mga elder ay hindi pagpapasakop kay Kristo. Kung naunawaan niyo po yung iglesia. Okay? So if there is any pride, kapatid, if there is any pride sa puso ninyo,
God is calling you to repent. Okay? Kasi po, anong epekto niyan? Nakita niyo po, ano nangyari kay Mark? Malis siya. Ayoko sa'yo. Gusto ko kay Uncle Barnabas. Kung yun man po ang naging dahilan. Okay? Pero, isa daw sa dahilan, posibleng dahilan, dahil sa takot sa panganib na maaaring mangyari sa kanila dahil sa rutang tatahakin nila. Okay? Kung babasahin nyo po, if natandaan nyo po last Sunday, pinakita ko yung mapa, yung ruta na tatahakin nila sa unang journey na kanilang ginawa, mapanganib. May lugar po doon na mapanganib. Bakit? Kasi yung lugar po na iyon na dadaanan nila ay kilala po bilang lugar na maraming mga, kung sa atin pa, sa panahon natin, maraming NPA. So kapag pumunta ka doon, pwede kang, i-hold up or kunin yung mga nakawin. So isa daw po yun sa naging maaring dahilan ng paghinto ni Mark, no? Natakot siya. Now, gaya po ng sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni Pablo, kung matatandaan nyo, no? Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilob, panganib sa mga magnanakaw. Diba? Sinabi din niya ni Pablo. No? Grabe yung mga hinarap din ni Pablo, no? Pati yun, yung mga danger na yon. So bilang mga saksi po ng Panginoong Jesus, isa sa mga kakaharapin natin ay ang physical po na panganib. Pwede yan mangyari sa atin. Ngunit hindi ito dapat humadlang sa atin. Alalahanin natin na siya ang may hawak ng lahat at siya po ang mag-iingat sa atin. Maaring tayo po, hindi naman ibig sabihin na siya ay mag-iingat sa atin, hindi na tayo dadanas nun. Pwede pa rin po mangyari sa atin yon. At marami na pong nakaranas nun. No? Pero hindi ito nangangahulugang wala na tayo sa kanyang pag-iingat. No, natandaan ko yung sa Bible reading ko one time, last week ata yun sa Book of Daniel. Kung matatandaan niyo yung tatlong kaibigan ni Daniel, di ba? No, yung sinabi na pag na tumunog na yung trompeta, dapat silang mag-worship doon sa golden image ni Nebuchadnezzar. Pero hindi sila nag-bow down, yung tatlo. Anong sabi nila kay Nebuchadnezzar? Okay lang po, itapon nyo kami, ang Diyos namin na mag-iingat sa amin. Pero kung hindi niya man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. So you see, ibig sabihin, pwede pa rin po na hindi tayo iligtas. Pero hindi nangangahulugan na na tayo ay wala na sa kanyang pag-iingat. Tandaan po natin ang mga apostol at mga mananampalatayang nauna sa atin. Sila po ay inusig, pinahirapan at pinatay. So ibig sabihin, isa po ito sa mga cost, no, na pwede nating kaharapin bilang mga saksi ng gospel. So count the cost, mga kapatid. Are you willing to die para sa pangalan ng Panginoon? Okay? So, verse 14. Ngunit, naglakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia at ng araw ng Sabat sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Ngayon, ito po ay ibang Antioquia. Kung matatandaan nyo po sa nagsimula itong missionary journey mula po doon sa church sa Antioquia. Pero itong nabanggit sa verse 14 na Antioquia ay ibang Antioquia na po ito. Actually, meron po 3 Antioquia sa Bible na mababasa natin. At yung lugar po na yon ay pinangalan na Antioquia sa pagpaparangal sa isa sa mga emperor na nakalimutan ko yung pangalan. Kaya meron pong 3 lugar na Antioquia. So this is different. Okay? At may kita natin na regular po talaga na gawain nila Pablo ay ang maghayag sa mga sinagoga. No? Lagi yan, may kita natin. Gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. So sila'y naghahayag sa sinagoga. And in verse 15, pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila ng sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang salitang magpapalakas ng loob ng mga tao, ay sabihin ninyo. So sinabi dyan, anumang salitang magpapalakas ng loob. Ano bang ibig sabihin dito? Words of encouragement yan sa English. Pero actually, ang ibig sabihin nito ay ang pagpapaliwanag ng binasang kautusan ng mga propeta.
So hindi po yung, oh, go, go, go. But, sinasabi nila dito, pwede nyo bang ipaliwanag yung binasa na kautusan at ng mga propeta? At, yung pagiging pariseyo po ni Pablo, kung matatandaan niyo po, si Pablo po ay isang pariseyo. Yun po ang naging daan upang siya ay paanyayahan na magbigay ng mensahe. So ano yung pwede nating makita dito? Meron po mga opportunity na ginagawa ang Panginoon upang mahayag natin ang magandang balita. So you cannot imagine, no, Pablo ay isa lang pariseyo na nag-aaral ng kautusan. Pero yun pala ay gagamitin ng Panginoon upang siya, pagpunta niya sa mga sinagoga, ay mabibigyan siya ng pagkakataon na magsalita. At yung pagkakataon na yun ay ginagamit niya upang mahayag ang magandang balita. So isa sa mga bagay na dapat nating tandaan, tayo bilang mga saksi ng Ebanghelyo ng Diyos, we have to pray for opportunity. Pray for opportunity na buksan ng Panginoon ang isang door para mahayag natin ang Ebanghelyo. Hindi po ito yung parang, okay, tara, share tayo doon. Although yes, pwede natin yun gawin. But lagi nating tandaan to pray na ang Panginoon ang magbubukas ng daan upang mahayag ang Ebanghelyo sa tao na kanyang itinakda. Pray for opportunity. Hindi po dalos-dalos lang tayo, no? But we have to pray for opportunity. And verse 16, kaya tumindig si Pablo at sa pagsenyas ng kanyang kamay ay nagsabi, mga lalaking Israelita at kayong may takot sa Diyos, makinig kayo. Now, ang mga may takot po sa Diyos na binanggit dito, sila po ay mga hentil. Hindi po sila mga Hudyo. But sila ay mga hentil na naniniwala sa nag-iisang Diyos ng Israel. Meron po yan dalawang tawag, mga may takot sa Diyos at mga proselyte. Yung mga proselyte po, sila po yung mga hentil, pero nagpa-convert na talaga sila sa Judaism. Sila na po ay mga Hudyo na tinuturing. Bakit? Sila po ay naghandog, sila po ay nagpabaptize, at sila din po ay nagpatuli. So, mga proselyte po ang tawag doon. Pero yung mga may takot sa Diyos, sinasabi ko lang to para kapag nag-aral po kayo, mababasa nyo yun, alam nyo na. So yung mga may takot sa Diyos ay mga hentil pa rin, pero naniniwala sila sa iisang Diyos ng Israel, pero hindi pa sila nagpa-fully convert sa Judaism. Hindi sila nagpatuli. Pero ginagawa nila yung mga kautusan. Yun po ang mga may takot sa Diyos. So dito natin makita, wala na pong distinction sa pag-share ng gospel. Wala pong pagtatangi. But we have to share the gospel sa bawat uri ng tao. Now, ngayon, yan po ay mga few reminders lamang. Now, ngayon, titingnan natin yung content ng gospel. Kanina, the cost of being a witness, and now, the content of the gospel. Let's start with verse 17. And you know what? This is very amazing. Na-amaze talaga ako lagi sa salita ng Panginoon. And I hope na makita niyo po yun ngayon. Verse 17, hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga ninuno. Let me pause on that. Sabi, hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga ninuno. Now, dito po nagsimula si Pablo. Si Pablo ay nagsimula sa pagkilala sa Israel bilang pinili po ng Diyos. Okay? Ito ay tumutukoy po sa tipan ng Diyos kay Abraham. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 12. At tipan ng Diyos kay Isaac, mababasa natin sa Genesis 26. At tipan ng Diyos kay Jacob, na mababasa natin sa Genesis 28. Alam niyo po yung tatlong yon, sila po yung mga tinatawag na patriarchs. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Doon po nagsimula si Pablo. At ano yung kagandahan ng ganitong paninimula? Ito po ay nagpapakita na yung mensahe na dala nila Pablo, ay hindi po bago. Hindi sila gumagawa ng bagong kilusan o paniniwala o relihiyon. Sa halip, ito ay ang pagsasakatuparan ng tipan ng Diyos sa bayang Israel. Doon po nagsisimula si Pablo. Hindi ito bago. But itong mensahe na ito ay mula pa sa tipan ng Diyos na ibinigay niya sa ating mga ninuno. Kaya ganun nagsimula si Pablo. And then pagkatapos, sinabi niya, at ginawang dakila ang bayan nang sila'y nakipamayan sa Ehipto. Ano po yung sinasabi niya dito?
Now, kung babasahin nyo, parang ang ganda basahin, no? Sila'y nakipamayan, no? Ginawang dakila. But actually, Pablo is just using euphemism. Alam niyo po yung euphemism? Euphemism is mga salita na pinapalit sa mga pangit na salita para magmukhang maganda pakinggan. Parang ganito po, excuse me, natatae ako. Sabi ko, natatae ako. Di ba ano siya, parang ang pangit pakinggan? Pero, euphemism, dudumi muna ako. Or, punta muna ako ng CR. Ganon po yung euphemism. Ganon din po ang ginagawa ni Pablo dito. Bakit? Ano ba tinutukoy niya? Si Pablo po ay tinutukoy ang patungkol sa pagkaalipin ng Israel sa Egypt. Slavery actually ang sinasabi dito ni Pablo. Yung sinabing ginawang dakila. Dumami sila, pero sila po ay slaves sa Egypt. And then, nagpatuloy siya at sa pamagitan na nakataas na bisig ay kanyang inilabas sila roon. Na ano na po to? Ito ang pagpapaalala po sa kanila ng pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Sa pamagitan nino? Ni Moises. So saan natin mababasa ito? Sa Exodus. Listen carefully. Saan natin mababasa to? Sa Exodus. Kanina, saan natin mababasa yon? Sa Genesis. Ngayon naman sa Exodus. Listen carefully. And in verse 18, sa halos 40 taon, 40 years, ay kanyang pinagtiyagaan sila sa ilang. Ano naman po to? Ito ang tumutukoy sa kasalanang ginawa ng kanilang mga ninuno. Ano yung kasalanan na yon? Ang hindi paniniwala sa Diyos, unbelief, at ang patuloy na pagrereklamo sa Diyos. Tandaan niyo yun? Ano sinasabi nila? Ibalik mo na lang kami sa Egypt. Di mo pala kami papakainin ng lechon. Puro na lang bread. Balik mo kami sa Egypt. Wala naman tubig dito. No? For 40 years, pinagtiyagaan ng Diyos. And, ito din po ang pagpapakita. Ngunit, although ito nagpapakita ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, ito din po nagpapakita ng habag ng Diyos. At sa time na to, sa 40 taon, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Saan natin yung mababasa? Listen carefully. Sa Exodus, sa Leviticus, at sa Deuteronomy. Ano kanina? Sa Genesis, makikita natin yon. At yung kay Moises, sa Exodus. At ngayon naman yung parting ito, yung Exodus, Leviticus, at Deuteronomy, mga kapatid. Now, in verse 19, nang mawasak na niya ang 7 bansa sa lupain ng Canaan, ibinigay niya sa kanilang lupain bilang pamana. Ano pong sinasabi dito ni Pablo? Ito po ang pagsasakatuparan ng pagbigay sa mga Israelita ng lupang ipinangako ng Diyos sa pangunguna nino? Ni Joshua. Asa natin mababasa itong pagbibigay ng lupang pangako ng Diyos sa mga Israelita? Sa Joshua. Sa Book of Joshua. Saan nagsimula si Pablo? Sa Genesis. Binanggit niya yung nangyari sa Exodus. At binanggit niya yung nangyari sa Leviticus, Numbers at Deuteronomy. At ngayon naman binabanggit niya yung nangyari sa Joshua. Okay? And in verse 20, sa loob ng halos na 450 taon, pagkatapos ng mga bagay na ito ay kanyang binigyan sila ng mga hukom. Ano sabi dyan? 450 years. Kasama na po doon yung 40 years sa ilang. For 450 years, pagkatapos noon, binigyan sila ng Diyos ng mga hukom. Ano pong sinasabi dito ni Pablo? Nang sila po ay nanahan na sa promised land, di ba? Nang nanahan na sila sa promised land, ang mga bansa ay pilit po silang sinasakop. Yun po nangyari. Dahil ito sa parusa ng Panginoon sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mababasa nyo yan. Ngunit sila ay iningatan pa rin ng Panginoon sa pamagitan ng mga hukom. Yung mga judges po dito, hindi po ibig sabihin yung judge sa mga korte.
But ito po yung mga ginamit ng Panginoon, mga malalakas na tao at binigyan ng Espiritu ng Diyos upang iligtas ang Israel laban po sa mga ibang bansa na pilit na sumasakop sa kanila. At bakit sila sinasakop? Dahil po sa kanilang katigasan ng ulo, sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Pero iningatan pa rin po sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Judges 2:16, kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloloob sa kanila. Pero if you are going, kung babasahin nyo yung Judges chapter 2, yun po ay nangyari dahil lamang po sa katigasan nila ng ulo. Pero ang Panginoon pa rin ang nag-ingat sa kanila. Now, ito po ay isang malungkot na salaysay na tungkol kung paano hindi pinahalagan ng mga anak ng Diyos, ng Israelita, si Yahweh taon-taon, siglo-siglo. 400 years po, mga kapatid. Sa aklat ng hukom, sila'y naging masuwayin at sumamba sa mga Diyos-Diyosan na naging sanhi ng kanilang maraming pagkatalo. Gayunpaman, kailanman ay hindi nabigo ang Diyos na buksan ang kanyang mga bisig na pag-ibig para sa kanyang bayan. At sa pamagitan ng 12 hukom, 12 na judges, pinarangalan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na protektahan at pagpalain ng kanyang mga lahi. At mababasa niyo po yun sa Book of Judges. Saan po nagsimula si Pablo? Genesis. Binanggit niya yung nangyari sa Exodus. Binanggit niya yung Leviticus, Numbers, Deuteronomy, nangyari sa Joshua at ngayon naman kung ano nangyari sa Judges. Naririnig niyo na po ba yun, mga kapatid? At nagpatuloy siya hanggang kay Samuel na propeta. Ito po yung transition mula sa pagkakaroon nila ng mga hukom at ang pagbibigay sa kanila ng hari. Kaya mababasa niyo sa verse 21, pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saulo, na anak ni Kish na isang lalaki sa lipi ni Benjamin na naghari sa loob ng 40 taon. Ano pong nangyari? Ang kanilang paghingi ng hari po ay isang pagre-rebelde sa Panginoon. Okay? Yung pagkakaroon po ng hari ng Israel, actually, that's a rebellion against God. Sila ay hindi umasa sa Diyos na kanilang hari. Kaya kung matatandaan nyo po, yung binasa natin kanina sa Old Testament reading, in 1 Samuel, sabi niya sa verse 7, sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako bilang hari nila. No? So, sa tuwing babasahin niyo po yung Kings and Chronicles, yan po ay pagpapakita ng pagre-rebelde ng Israel sa Panginoon. Pero in verse 18 to 20, sinabi niya din, sa araw na iyon, kayo'y daraing dahil sa inyong hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tumangging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at sinabi nila, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa. Bakit po sila humingi ng hari? Gusto nila maging katulad yung mga ibang bansa. At upang mamahala sa amin ang mga hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digmaan. Saan po natin mababasa yon? Sa 1 Samuel. Sa 1 Samuel. Saan po nagsimula si Pablo? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Skip natin si Ruth. 1 Samuel. At ano nangyari sa verse 22? Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jess, na isang lalaking kinalulugdahan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Now, sa parting ito po ay ang paghahayag ng pinakamagandang parte ng kasaysayan ng bayan ng Israel. At actually, ito po ang higit na pinagmamalaki ng mga Hudyo. At sa parte din pong ito, dito natin makikita pa rin yung faithfulness ni Lord sa kabila ng pagre-rebelde ng mga Hudyo. Still, the faithfulness of God
stands. No? And in 1 Samuel 7:12-13, ito yung pangako ng Diyos. Kapag ang iyong mga araw, ito yung pangako niya kay David, kapag ang iyong mga araw ay naganap na, kumbaga ibig sabihin kapag mamamatay ka na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, at na nagmumula sa iyong katawan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. And verse 16, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matiwasay magpakailanman sa harap ko, ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ang pagbanggit po kay David ay paalala po ng tipan at pangako po ng Diyos. At saan natin ito mababasa? Sa 2 Samuel. Okay? Paul just did an Old Testament survey. From Genesis to 2 Samuel. Okay? From Genesis to 2 Samuel. And in verse 23, mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako. Fast forward ang nangyari. Fast forward, inihayag sa kanila ni Pablo na ang katuparan ng pangakong iyon ay ang Panginoong Jesus. Anong pinapakita nito? Ito ang nagpapatunay na sa pamagitan ng tipan ng Diyos mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, kay David, ay natupad sa Panginoong Jesus. At pinatunayan po yan ni Pablo sa pamagitan naman ng patotoo ni Juan na tagapagbautismo. And you know what's amazing? Si Juan po na tagapagbautismo ay ang pinakahuling propeta sa Old Testament. So anong ginawa ni Pablo? Tinuldukan niya na po ang buong lumang tipan at itinuro niya na ang katuparan ng lahat ng lumang tipan ay ang Panginoong Hesukristo. So in verse 24 and 25, bago pa siya dumating ay inangaral si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel. At samantalang tinatapos ni Juan ang kanyang gawain ay sinabi niya, sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya, ngunit may dumarating na nakasunod ko. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng kanyang mga paa. Now, bakit po ito mahalaga? Bakit mahalaga ang pagbibigay or paghahayag ng patotoo ni Juan na tagapagbautismo? Alam niyo po bakit? Saan tayo nagsimula? Okay, mamaya na lang. Bakit? Dahil siya po ang sugo na maghahanda sa daan ng Mesaya. Saan po natin yun mababasa? Malakay. Anong sabi sa Malakay 3:1? Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating. Sabi ng mga hukbo. So you see? Saan nagsimula? Si Pablo? Genesis. Saan siya nagtapos? Malakay. Malakay. And in verse 26, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham at mga sa inyo'y may takot sa Diyos, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. Anong sinasabi niya dito? Bahagyang huminto po muna si Pablo. Actually, hindi pa tapos yung ebanghelyo. Nagsisimula pa lang siya. Okay? Pero, pinatotohanan niya sa kanila na ipinadala ang salita ng kaligtasan sa kanila. Yung sinabi niya pong sa atin is actually, hindi po kasama doon yung mga nakikinig.
Ang sa atin dito ay ang ibig sabihin is sa kanila, kala Pablo, sa mga mananampalataya kay Kristo. Sa kanila, sabi niya, sa amin. Actually, ang sigurong mas tama dito ay sa amin. Sa amin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. Ibig sabihin, sinasabi niya na ito ay salungat sa mga taong inaasahan na magtuturo ng daan ng kaligtasan. Sino yon? Sino yung mga inaasahan na yon? Yung mga Pariseo, yung mga Saduceo, yung mga Eskriba, yung mga pari. Sabi niya, hindi sila, hindi sa kanila, but sa amin ibinigay ang salita ng kaligtasan. At papatunayan yun ni Pablo sa mga susunod na verses. Pero next Sunday na po next Sunday na po natin yung ipagpapatuloy. Okay? Dito muna tayo magtatapos sa parting ito. Okay? Na ano yung matututunan natin dito? By the way, yung ginawa po natin, exegesis po yun. So kapag nag-aaral po kayo, ganon. Now, ngayon, anong gagawin natin? Explanation naman. Ano ba yung matututunan natin doon? May mga iilang bagay po na mapapansin natin sa paghahayag ito ni Pablo. Unang-una, ang pagsisimula niya sa kasaysayan. Inulit-ulit ko na po sa inyo kanina. Okay? Saan po siya nagsimula? Genesis. Makikita natin yun sa verse 17, unang parte ng verse 17. Binanggit niya yung mga patriarchs. No? Hindi niya man literal na binanggit. Pero sinabi niya mga ninuno. Nagsimula siya sa Genesis. Pangalawa, sa pangalawang parte ng verse 17, doon kay Moises. Doon naman sa Exodus. Pangatlo, in verse 18, binanggit niya yung mga nangyari sa Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. And in verse 19, binanggit niya yung nangyari sa Joshua. And in verse 20, unang parte ng verse 20, binanggit niya yung nangyari sa Judges. And in verse 21, binanggit niya yung nangyari sa 1 Samuel. And in verse 22, binanggit niya yung nangyari sa 2 Samuel. And in verse 23, binanggit niya yung nangyari sa Malakay. Again, mahalaga po, mga kapatid, mahalaga po ang kasaysayan. Old Testament ay mahalaga mula po sa mga patriarka sa Genesis hanggang kay David sa 2 Samuel, hanggang kay John the Baptist sa Malakay sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Napakahalaga po nun. Dahil ito po ang pagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at pagpapakita ng sovereignty at ang katapatan, yung faithfulness ng Diyos sa kanyang covenant, sa kanyang promise, sa kanyang tipan, sa kasaysayan ng pagliligtas. Ang ganitoong paraan ay naguugat po sa walang hanggang plano ng Diyos. Kapag pinapakita natin yung kasaysayan, no? At binibigyan din natin ang katuparan ng lahat ng iyon kay Kristo bilang katuparan ng pangako at ginawa sa lumang tipan. Now, tingnan pa natin po ng maigi ang kahalagahan ng kasaysayan. Or, tingnan natin yung kahalagahan ng Old Testament. Unang-una, ipinapakita nito ang soberanya ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Now, ang kasaysayan po mula sa mga patriarka hanggang kay David ay nagpapakita ng soberanong kontrol ng Diyos sa kasaysayan upang tuparin ang kanyang mga layunin. Di ba? Nakita nyo doon. Bagamat ang mga tao ay pilit na hindi sumusunod sa Diyos, pero nangyari pa rin kung ano yung ipinangako ng Diyos mula pa man kay Abraham. No? And pangalawa, itinatag po nito ang foundation ng gospel. In the Old Testament, doon natin makikita yung pundasyon. Saan ba nanggagaling? Saan ba nag-uugat yung ebanghelyo na ipinapangaral natin? Nakapaloob sa tipan ng Diyos ang kasaysayan ng kaligtasan, ang mga pangako mula kay Abraham hanggang kay David. No? So nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na katuparan ng tipan ng Diyos. At pangatlo, binibigyang diin ang katapatan ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng tao. At mahalaga din po yun sa paghahayag natin ng ebanghelyo. Okay? And, pangapat, nagbibigay ito ng konteksto ng historical at theological na context para po sa Panginoong Jesus. Bigyan ko kayo ng example. Di ba? Pangako ng Diyos na magmumula sa lipi ni David
ang tagapagligtas. Kaya mababasa nyo sa Matthew and even sa Luke, yung genealogy. Yun ay napakahalaga para makita na si Jesus ay yung pangakong sinabi kay David. You see, ganun po kahalaga ang pag-aaral po ng lumang tipan. At ganito din po ang makikita nating ginawa nila Pedro. No, nung naghayag po si Pedro ng magandang balita, makita natin yan sa Acts chapter 2, sa chapter 3, sa chapter 10. Ganon din po ang ginawa ni Pedro. Ganon din po ang ginawa ni Stephen in Acts chapter 7. Now, pangalawa, sa ma-observe natin sa ginawa ni Pablo, ay ang pagtuturo ng kasaysayan na natupad kay Kristo. Kaya makita natin sa verse 23, si Jesus po ang hari na maghahari magpakailanman mula sa angkan ni David. Now, mahalaga po na may pakita natin na ang lahat ng propesiya patungkol sa darating na tagapagligtas ay naisakatuparan kay Jesus. So, whenever we share the gospel, napakahalaga na mapakita natin iyon. At may papakita natin iyon sa pamagitan lamang po ng lumang kasulatan in the Old Testament. At makikita rin natin na ito rin ang ginawa nila Pedro at ni Esteban nang inihayag nila ang magandang balita. Si Pedro po, ginamit ni Pedro ang Joel chapter 2, Psalm 16, Psalm 110, Deuteronomy chapter 18. Si Esteban naman, ginamit niya yung Genesis 12, Genesis 50, Exodus 3, Deuteronomy 18, Isaiah 66. And si Pablo, ginamit niya yung Genesis 12, Psalm 2, Isaiah 49, Isaiah 53, Habakkuk chapter 1. Nakikita niyo po kung gaano ka-grounded yung kanilang ebanghelyo in the Old Testament. Kaya wag niyo pong mamaliitin yung Old Testament, mga kapatid. Makikita natin ang palaging paggamit ng Old Testament prophecies sa kanilang paghahayag ng Ebanghelyo dahil iyon po ang magbibigay ng otoridad at patunay na si Jesus nga ang tagapagligtas. At pinapakita nito, again, yung soberanya at pagtatakda ng Panginoon sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Hindi po ito bagay na biglaan na lang naisip, biglaan na lang sumulpot, biglaan na lang nabuo. Actually, ito po ay inihanda at itinakda na mula pa man sa walang hanggan. Gaya ng sinabi ni Pablo in 2 Timothy chapter 1 verse 9, ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Ganon din sa Titus 1:2, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. And even in the Old Testament, in Isaiah 46, 9-10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, sabi ng Diyos, no? At walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sinabi niya na yun. Na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At pangatlo po na ma-observe natin sa paghahayag ni Pablo ay ang pangbagit kay Juan na tagapagbautismo. Binanggit niya talaga yon. Doon may kita natin yan sa verse 24 at 25. Malinaw na inihayag ni Pablo ang ministeryo at ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo patungkol kay Jesus. May kita natin din ito sa paghahayag ni Pedro in Acts 10. Ganon din po si Pedro. Ang ministeryo, at ang pagpapatotoo ni Juan Bautismo patungkol kay Jesus ay may malaking kahalagahan sa paghahayag po ng Ebanghelyo. Ang kanyang papel bilang tagapaghanda ng daraanan para sa Mesiyas ay ang naghahanda sa daraanan para kay Jesus at nagpapatibay sa kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagligtas. Tingnan natin ang mga pangunahing aspeto ng ministeryo at patutuo po ni Juan.
Una po ay ang pagtupad po ng propesiya. So actually, John the Baptist ay katuparan po ng propesiya. Nabasa ko na po yun kanina. So yung ginawa po ni Juan Tagapagbautismo ay actually prophesied na po yan sa Old Testament. Again, mababasa natin yan sa Malakay 3:1. At inihayag na din po yan sa Isaiah 40 verse 3. Now, ang papel ni Juan ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng pagtupos dahil tinutupad niya ang mga propesiyang ito at inihahanda ang mga tao para sa pagdating ni Kristo. Ang kanyang ministeryo ay tumutulong na itatag ang ebanghelyo bilang pagpapatuloy ng plano ng Diyos para sa kaligtasan na ipinahayag sa lumang tipan. At ano po ang patotoo ni Juan Tagapagbautismo sa pagkakakilanlan ni Kristo? Anong sinabi niya? In John 1:29, kinabukasan nakita niya si Jesus at lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun po yung sinabi ni John the Baptist patungkol kay Jesus. And in John 1:34, at nakita ko at nagpapatotoo na ito nga ang anak ng Diyos. So you see, pinapatunayan ni Juan na si Jesus po ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan na tumutukoy sa sakripisyo po ni Kristo sa krus. Ang pagpapatotoo na ito ay pundasyon ng paghahayag ng ebanghelyo dahil ipinapakita nito na ang misyon ni Kristo bilang isang handog para sa kasalanan na siyang sentro ng mabuting balita ng kaligtasan. At pangatlo po, ang ministeryo ni Juan Tagapagbautismo ay ang paglipat po mula sa lumang tipan patungo po sa bagong tipan. Ang ministeryo ni Juan ay nagsasaad po ng pagtatapos ng panahon ng lumang tipan. Yun na po yung tuldok sa lumang tipan. At ito ay paghahanda sa mga tao para sa pagdating ng kaharian ng langit at ang simula ng bagong tipan kay Kristo. So that's why it's very important na maunawaan natin yung ministeryo at patotoo ni John the Baptist. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga propeta ng lumang tipan at sa katuparan ng mga ito sa bagong tipan kay Kristo. You see? At ang papel ni Juan Bautista ay pundasyon sa pagsasalaysay ng ebanghelyo. Ito ay tumutulong sa mga tao na maunawaan ang misyon ni Jesus at ang pangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya para sa kaligtasan. So yun po ang kahalagahan ng pagbanggit ni Pablo kay Juan Tagapagbautismo sa kanyang paghahayag ng magandang balita. So that's the explanation. Ngayon, ano yung exhortation? Sa makatuwid, matututunan natin dito mga kapatid ang kahalagahan ng kasaysayan. Very important ang history. Very important po ang lumang tipan. Napakahalaga ng lumang tipan. Makikita natin ang kahalagahan ng mga pangakong inihayag po sa lumang tipan. Makikita natin ang kahalagahan ng malinaw na pag-unawa sa nagsilbing tulay sa pagtatapos ng lumang tipan dahil ang lahat ng iyon ay naisakatuparan na. Mahalaga po yun. Ibig sabihin po, nararapat lang po na ang bawat isa sa atin ay maging maalam din sa lumang tipan. Okay? Alamin natin ang lumang tipan dahil ito po ang pundasyon ng ebanghelyong pinangahawakan at ipinapangaral natin. Ang pag-aaral ng salita ay tunay na kailangan natin. At ang pag-aaral na sadya or intentional, basahin at aralin natin ang lumang tipan upang mas mabigyan tayo ng pagpapahalaga at ang katuparang nangyari sa lumang tipan na inihayag naman sa bagong tipan. Hindi po nararapat na tayo ay maging tapad, mga kapatid. No?
Hindi po sapat na ang bagong tipan lang ang ating aralin at basahin. Yes, nandun na, nahayag na po lahat. Pero, mas mabibigyang pagpapahalaga ng bawat isa ang ebanghelyo na natupad sa bagong tipan kung atin ding nakikita ang mga pangako na nasa lumang tipan. Kaya hindi po nararapat sa isang anak ng Diyos ang pagiging tamad. Kaya alam niyo po, pilit kong, sinishare lang talaga yung ginagawa ko sa inyo. Meron po talagang Bible reading in the Old Testament and in the New Testament. And kanina, bago ako matulog ng alauna, pagkatapos kong ihanda po yung mga materials para po sa inyo, nakinig muna ako sandali, nag-scroll, and ang ganda nung sinabi ni Paul Washer. Pinakinggan niyo po ba yan? Sabi ni Paul Washer, sabi niya, nung nagising daw siya sa coma, or kung hindi man yung coma, pagising niya daw, sobrang sakit daw nung katawan. Kasi syempre, inoperahan sa puso eh. So kung anong-ano daw po yung mga makina na gumaganon sa niya. So parang basag-basag daw yung ribs niya, parang gano'n yung pakiramdam niya. So bawat paghinga niya daw po, talaga siya yung iiri. Gaganon talaga sa sobrang sakit. Pero wala siyang magagawa kundi ang huminga. Dalawa lang option niya. Hihinga ako or mamamatay ako. And then sinabi niya, ganon din po sa pag-aaral ng salita. It's either hihinga ka, mag-aaral ka ng salita, o mamamatay ka. Sana ganun nyo po nakikita ang salita ng Diyos. It is your lifeline. Yun yung buhay na nagpapatuloy po sa inyo. Bilang mananampalataya. So dito, pinakita sa atin yung kahalagahan ng lumang tipan. So we have to study. Bakit? Kasi ang magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas para sa mga mananampalataya. Kaya nararapat lang na tama yung ebanghelyong ipinapangaral natin. At saan grounded yung ebanghelyo na yon? Sa Old Testament. Kaya ganun kahalaga ang pag-aaral ng salita, ang pag-aaral ng lumang tipan. At kung babalikan po natin sa verse 26, sabi niya, sa atin or sa amin ipinadala ang salita ng kaligtasang ito. At ito'y inihahayag sa atin, hindi lang upang tayo ay maligtas, bagkus upang tayo ay maging saksi nito para sa iba naman pang ililigtas ng Panginoon. Sa katunayan po, kapag naunawaan nyo po ang kasaysayan, kapag naunawaan natin yung Old Testament, mga kapatid, magbibigay ito sa atin ng katiyakan sa utos na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Acts 1:8. Hindi lang po yun katunayan sa Ebanghelyo, but katunayan din sa gawain na dapat nating sundin. Ano yung gawain na yun? Acts 1:8. Kayo ay magiging saksi ko. If we will understand the Old Testament, maunawaan nyo bakit po mayroong Acts 1:8. Alam nyo po bakit? Kasi sa lumang tipan, pinangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya ang lahat ng bansa. At sa lumang tipan, inihayag na din po na ang mga hentil ay maghahanap at mananampalataya kasama sila sa kaharian ng Diyos. So, ano ibig sabihin nun? Kaya merong Acts 1:8. Kasi pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Paano niya yung pagpapalain? Sa pamagitan ng pagliligtas. Sa pamagitan ng magandang balita. Kaya tayo na unang naligtas, tayo ang gagamitin niya upang pagpalain ng mga hindi pa nananampalataya. Ito po,
Dito pinagtibay ang kabanalan ng Diyos at pangangailangan ng pagtubos. Ang Old Testament actually teaches us na ang tao ay ubod ng sama. At ang lumang tipan na nagtuturo sa atin ng kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng Diyos. Kaya, pinapakita nito na kailangan ng mga makasalanan ng tagapagligtas. At ang pagpapalang ito ay pinangako ng Diyos at ito'y niloob niyang gawin sa pamamagitan ng kanyang mga nililigtas. Naririnig niyo po yun? Actually, Israel is picture ng kung anong dapat ginagawa ng church. Ano pong sabi ng Panginoon Diyos sa Israel? Kayo ang mga magiging pari ko sa mundong ito. Kayo ang magsisilbi sa mga tao, sa mga hintil, upang sila ay lumapit at makaalam ng katotohanan na ako, nag-iisang Diyos. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Oy, hintil ka, hindi ka kasama. And in some way, nagiging ganun din po tayo. Kasi hindi natin ipinapangaral ang magandang balita. Ang pag-aaral ng salita, ang pag-aaral ng lumang tipan ay mahalaga upang hindi lang tayo matuto, bagkus upang mahayag natin ng tama ang ebanghelyong nagligtas sa atin at magliligtas sa mga makakarinig nito at tatanggap nito. Gising po, mga kapatid. Gising. Huwag maging tamad. Naway ang katotohanan ito ang mag-udyok sa atin upang mas pag-igihan pa ang ating pag-aaral bilang paghahanda sa pangangaral nito sa mga naliligaw pa. Naway, ipakita po yun ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganon kahalaga ang pag-aaral ng lumang tipan. Kaya mga kapatid, kung ang maikling pagbabasa pa lang ng parte ng bagong tipan ay mahirap na po sa atin. Actually, hindi po problema yung trabaho natin. Hindi po problema yung pag-aaral natin. At hindi din po problema ang pagiging magulang natin, bakit hindi natin yun magawa. Alam niyo po yung real issue. Ang issue po ay yung puso ninyo towards God. Gusto nyo ba talagang hanapin ang kalooban ng Diyos? Gusto nyo talaga bang kilalanin ng Diyos? Yun po yung issue, hindi po yun dahil marami kayong ginagawa. Hindi po. Ang issue dito ay yung pagiging tamad, pagiging makasarili, at pagiging mayabang natin sa harapan ng Diyos. It is your pride. Bakit hindi mo yun ginagawa? That's the issue, kapatid. At yun yung dapat nating pagsisihan. Dapat po tayong tumalikod doon. Kasi wala po. Hindi natin mahayag ang magandang balita kung ganyan na lang po tayo lagi. Hindi po talaga. Do not expect. Kung mananatili tayo sa ganitong uri ng pamumuhay. Hindi po ako excuse doon, no? Hindi po excuse doon. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, kailangan ko nang ihayag, no? I have to share the gospel kasi witness ako ni Christ, eh. At isa yun sa duty ko. So yun, lahat tayo ay magsisi. No? Sumunod tayo sa Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Naway ang Panginoon, ang mayakda ng lahat ng kasulatan, ay magbigay sa inyo ng sigasig na pag-aralan ng kanyang salita, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, upang kayo ay mahanda sa paghahayag ng tunay na ebanghelyo ni Jesucristo. Naway ang Espiritu ng Diyos ay magbigay sa inyo ng karunungan at pagkaunawa, upang maunawaan ang mga katotohanan sa kasulatan at makita si Kristo bilang katuparan ng lahat ng pangako at propesiya. Naway magningas ang inyong mga puso sa pagkahilig sa salita, na kinikilala na ang lahat ng kasulatan, mula sa batas at mga propeta hanggang sa ebanghelyo at mga sulat, ay tumuturo sa gawaing pagtubos ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Habang kayo ay lumalalim sa kanyang salita, naway kayo ay mapalakas upang ibahagi ang hindi nagbabagong ebanghelyo ng may tapang at kaliwanagan. Ipahayag ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya lamang, sa pamagitan ng pananampalataya lamang, kay Kristo lamang at para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. At ngayon, naway ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang magpalakas at gumabay sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Thank you po. Happy Lord's Day po.